Nakatikim ka na ba ng pigar-pigar? Ang pigar-pigar ay kilala sa bandang norte ng Pilipinas. Ito ay originated sa Dagupan, Pangasinan. Kadalasan, ang meat na ginagamit nila dito ay ang carabao meat. Pero sa recipe ko na to, gagamit tayo ng beef sirloin. Napakasarap nito na may sausawan, patis, kalamansi, with sili. Ang sarap nito. Ito yung ginawa ko. At samahan pa natin ng kanin. Kaya magsaing ng marami dahil mapapa-andres kayo sa sarap nito. Kaya kung paano ko ito ginawa, ituturo ko rin sa iyo. At samahan niyo ko. Tara, magluluto na tayo. At dito, meron tayo ng beef sirloin. 1 kilo yan, in-slice ko lang siya ng palapad. At ang gagawin natin ay pupukpukin muna natin ang ating meat tenderizer para mas lumapat siya at mas mabilis siyang lumambot. At lalagyan natin ng 1/4 cup na soy sauce. Imamarinate lang natin yan. Maglalagay din tayo ng Knorr seasoning, mga 2 to 3 tablespoon lang yan. Hahaluin lang natin para mag-well combine ang mga ingredients. At maglalagay din ako ng 1 teaspoon na black pepper at hahaluin natin ulit at imamarinate muna natin ito habang piniprepare pa natin yung ating ibang ingredients. At dito mag-i-slice ako ng repolyo. Slice lang natin ito ng parang pa-cubes. So gagamit ako ng kalahati lang na repolyo. Depende yan sa laki ng inyong mga repolyo, pero mas maraming gulay sa amin, mas masarap. I-slice lang natin ng paganyan. Sundan nyo na lang yung ginagawa ko. At paghiwalay-hiwalayin natin yung ating mga repolyo. So ganyan lang yung ginagawa ko at huhugasan natin ng mabuti at itatabi natin. At dito, meron ako ng 2 sibuyas. I-slice ng ring. Hindi kailangan ng red and white. Pwedeng puro red, pwede rin puro white. Naubusan lang ako kaya yan ang nilagay ko. At dito nagpainit lang ako ng kawali. Nilagyan ko na ng oil. Maraming oil kasi i-deep fry natin to. At once na mainit na yung apoy, ilalagay na natin yung ating beef sirloin. So ayan, binuhos ko na lahat. At make sure na naka-high temperature yung ating mga apoy dahil magko-cool down yan kapag in-overload natin ang paglagay. Parehas na yung ginagawa ko, nag-cool down yan kaya nakalimutan kong ilagay sa high temperature. Ipiprito lang natin yung ating mga beef sirloin hanggang sa maging ganito na. So atin lang siyang halo-haloin para lahat ng mga ingredients ay manuot sa ating meat. Kaya kailangan nating halo-haloin at para maiwasan ang pagkasunog. Naka-high heat pa rin ako niyan, guys. At tuloy-tuloy lang yung ating pagluluto. Hinahalo-halo ko lang yan sa part na yan kasi para hindi siya masunog. So ayan, medyo okay na. At yung next, ating i-remove yung ating sirloin sa kawali. At itatabi muna natin ito dahil magigisa tayo ng ating sibuyas. So dito, ginisa ko na yung ating sibuyas. Binawasan ko lang yung ating oil dyan ng konti. Konti lang yung binawas ko kasi mas masarap yan yung medyo mamantika pa siya. At yung oil na yan ay maa-absorb yan ng ating repolyo. Kaya mamaya makikita ninyo ang sarap talaga niya. So dito, nag-add na ako ng ating repolyo. So tuloy-tuloy lang yung ating paglalagay at hahaluin lang natin yan hanggang sa mag-well combine na. So kung nandito kayo sa aking pagluluto at maamoy ninyo yung sarap ng sibuyas. So lumalabas talaga yung aroma ng sibuyas niyan. At lulutuin lang natin yung ating cabbage. At dito sa part na to, nilipat ko pala sa medyo malalim na kawali yung ating niluluto kasi naisip-isip ko na maglalagay pa tayo ng beef, so mag-o-overload yung ating kawali. So dito, naglagay na ako ng ating beef sirloin na ating pinirito kanina. Grabe, sobra, napakasarap talaga nito kung matikman ninyo. So i-mix lang natin ng mabuti para maghalo-halo at mag-combine yung lasa. Sa part na ito, hinahalo-halo ko pa rin yung ating pigar-pigar dahil mas masarap ito pagka lahat ng part ay ma-mix talaga at manuot yung lasa.
At yung ating cabbage dyan ay hindi pa masyadong luto. At dito maglalagay na ako ng leeks or hindi naman kaya onion spring. So, mga 1 inch lang yung pag-slice niyan at okay na yan. At imimix lang natin ulit. At ayun na, meron na tayo ng pigar recipe. So, ayan guys, napakasarap nito kaya gumawa na rin kayo sa inyong mga bahay. At ito nga, meron na tayo ng pigar recipe. So, ayun guys, napakasarap talaga nito kaya magluto na kayo sa inyong mga bahay. At ayun nga, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay ma-notify ka at paki-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. At tignan ninyo, napakasarap talaga nito. Ayan, o mapapakanin. More pa talaga tayo. So hanggang dito na tayo. Bye!